Like, siguro minsan kasama yung tauhan niya. Sino tong tauhan niya na ito? Si tauhan ni Alice. Kaya nga, sino siya? Hindi mo siya kilala? Alam ko siya yung... Tingin kilala kilala ko mo siya. siya? Oo, kilala ko Oh, siya. so, anong pangalan niya? Pwede hindi po ako mangit. Sen Joel, if I may interject, Please. bakit hindi mo masagot in hearing yung tanong ni Sen Joel? Pwede sulat ko na lang sa papel yung pangalan niya. Kung pwede naman, isulat mo na ngayon para makita namin ni na Sen Joel at iba pang mga senador. Pakisulat mo na ngayon, Miss Sheila. Bingo! You have the floor, Sen Joel. Bingo to. Salamat, Sheila. I appreciate. Nagbago ulit ang paningin ko sa'yo na nais mong makatulong at nais mong magkaroon ng malinis na konsensya. Ibig sabihin, Sen Joel, if I may interject, kaya mo, Miss Sheila, magsabi ng totoo. Kaya mo, no? Kakapasok lang na balita. Grabe, sikretong isinulat ni Sheila Guo. Tinawag na bingo ng Senado. Meron pala malaking tao involved sa gobyerno. Ayon sa ginawang pagtatanong ng Senado, sino-sino pa ang kasama niyong tumakas? Sino-sino daw ang tumulong kay Alice Guo? Kilalang tao ba tumulong sa kanila magpatakas? Nagsalita na si Sheila Guo. Ayon sa kunwaring ate ni Alice Guo, meron daw tumulong sa kanila magpatakas. Isusulat niya sa papel ang pangalan pero sikreto. Sabay sabing bingo ni Senator Joel Villanueva at Senator Risa Hontiveros. Ibubunyag na kasi nila ang pangalan. Meron malaki tao sa gobyerno. I'll go straight to the point, Madam Chair. Kasi kanina, I was listening attentively to the questions being raised kay Ms. Sheila. Ms. Sheila, binanggit mo kanina na si Lee Wenyi ay kasama at nakita kasama nyo dun sa Singapore. Nung last hearing, ang sabi mo kasi kayo lang nila Wesley, ni Alice at ni Cassandra. So, nakasama nyo rin pala si Lee Wenyi. Huli na po sila punta sa amin. Ha? Huli na sila. What do you mean huli? Ibig sabihin ba galing sila- few days after? Hindi ko Pag- naman kasi sinabi kung sabay-sabay kayo, pero Ay, di ba? when I asked that question last hearing, sino yung kasama nyo? Kayo lang ang sabi mo. Opo. Lating kami sa Singapore outer ilan days. Pupunta po sila sa amin. Si Lee Wenyi. Opo. So sila, so sino pa? Si Lee Si Wenyi? daddy pa. Tsaka yung daddy-daddyhan mo, no? Na hindi mo biological dad. Sino pa? Dalawa lang po. Silang dalawa lang. Okay, balikan ko ulit yung sinabi mo kanina. Sabi mo kanina na ang anak ni Lee Wenyi si Wesley. Diba? Tapos sabi ka mo ni daddy mo, nung tinanong mo kung sino yung nanay ni Alice Guo, ang sabi niya, Pilipina lang. Opo. Diba? Pinaniwalaan mo ba si daddy? Ano po? Pinaniwalaan mo ba nung sinabing Pilipina ang nanay Hindi po. ni Alice Guo? So hindi mo pinaniwalaan. Okay, that's good. Sorry po, hindi ko maintindi. Kung diliwala ko. Kasi sabi mo, nung tinanong mo si daddy mo, na hindi mo tunay na daddy, kung Okay. sino yung nanay ni Alice, ang Okay. sabi niya Filipina. Opo. So tinatanong kita ngayon, pinaniwalaan mo ba na sinabi niya na Filipina? Kung maliwala ko, Oo. sabi niya. Opo. Naniniwala ka? Opo. Kahit na meron kayo pareho ni Alice, alam mo na Chinese passport. Ako meron. Siya hindi ko nakita. Kaya hindi ko alam. Hindi mo alam. Mm. Sige. Tatry kong sumakay sa pambobolang hindi mo alam. Unfortunately, Alice, hindi na ako natutuwa sa mga sinasagot mo sa akin. Simula nung isang hearing, nagpapasensya ako. But at the same time, no, ulitin ko lang yung binanggit mo kanina na since last hearing, 5 oras yung biyahe from the van, from Bamban sa farm, patungo doon sa Pantalan. Pagdating sa Pantalan, may maliit na boat. Doon sa maliit na boat, mga 5 oras ulit sa maliit na boat. Mga ganyan po. Mga 4-5 hours. For 5 hours, pagkatapos malaking boat. Opo. Diba? Yung bago ka sumakay ng malaking boat, na 4-5 hours na sumakay ka sa maliit na boat, bago ka sumakay dun sa malaking boat, wala kang nakita, napansin dun sa iyong paligid. Alam kung saan yon, gaano ka katagal doon sa lugar na yon bago sumakay sa malaking boat. Pagdating ba nung maliit na boat, doon sa lugar, sumakay kayo kaagad-agad dun sa malaking boat? Opo, sumakay kami po agad. Matilim kasi gabi na po. Agad-agad Kaya yon. hindi nakita. Pagdating, nandun na yung malaking boat. Opo. Diretso na kayo kaagad. Hindi kayo kumain, hindi kayo nagkape, Hindi diretso na. At sabi mo, pag sakay mo dun sa malaking boat, pumunta kayo kaagad dun sa ibaba, ilalim, kwarto,
yung kwarto na yon ay sama-sama kayong tatlo, di ba? Opo. Binanggit mo kanina kay Sen JV. Yung kwarto na yon, air condition yon na Hindi po. Sheila, hindi. Hindi air condition. At doon sa malaking barko na yon, may nakita kang mga fishing nets, etc. Ilang araw ka doon sa malaking boat na yon? Pag hindi ako nakakamali, basta 3 or 4 days. 3 or 4 days. Pagkatapos nung 3 or 4 days na yon, bumaba ka, pagbaba mo, diretso ka ba kaagad doon sa maliit na boat? Hindi, may hintay lang sandali. Hintay sandali. Gaano katagal yung sandali? Kalahating oras? Isang oras? Siguro wala kalahati. Basta sandali lang po. Sandali lang. Tapos sakay na kaagad doon sa maliit na Oo. boat. At doon sa maliit na boat, ilang oras marahil bago mo narating yung Sabah? Mga 3 o 4, mga ganyan. 3-4 hours. Mga 3 o So 4. kulang-kulang Sheila, the whole time, no? Mula doon sa 5 oras, pinag-uusapan namin dito on the sideline si Senator Win, Senator Risa, Senator JV. Ang haba nung panahon na yon, hindi ka nagtatanong talaga, wala kang alam sa plano, at sunod-sunod ka lang doon sa gustong ipagawa sa'yo. Tama ba yon? May tanong ako. Hindi sila sabi sa akin. Sabi ni Alice, wag daw ako alamin. Wag daw marami ako tanungin. Alam mo ba during that time, kasi ganong kahaba yung biyahe mo, sabi mo kanina, nakasakay ka na sa helicopter 2 beses ni Alice Go, di ba? Hindi mo ba man lang naisip, kasi mahirap din paniwalaan, Alice, na hindi mo maisip na may kalokohan, may kriminalidad kayong ginagawa, lalong-lalo na kung hindi man ikaw, yung mga kasama mo na nagtatago? Hindi po kasi So, tingin mo natural yun? yung sabi niya, alis kami, hindi ko alam, wala ko handa na talaga saan kami punta. Akala ko kasi, punta lang sa labas sandali, babalik na po. Hindi ko po talaga alam. Alice? Sen Joel, if I may interject, kahit nung pag-take custody ng Senate sa inyo dito, Sheila, may dala kayong mga bag. May dala kayong mga bag, mga gamit. So, Ako po wala. at pera pa. Wala po. Meron po na Po kami dito, wala po. inventory po ng Philippine authorities na nag-receive sa inyo ni Cassandra Leong dito sa Pilipinas, for the record. Opo, sa Singapore po. Hindi lamang dito pagdating ninyo sa NAIA. Opo, meron. Sheila, uulitin ko yung tanong ko. Sumakay ka 2 beses sa helicopter. Nakita mo kung gaano karangya ang buhay ni Alice Go, na tinuturing kang ate. At mamaya tatanungin ko yung pagiging close ninyo dahil last hearing sabi nyo hindi naman kayo close. Pero nakasakay ka dun sa chopper. Maghihintay ka ng 5 oras sa van ng gabi para sumakay sa isang small boat na another 4 hours. Sasakay ng malaking boat for another 3 to 4 days. Sasakay ulit ng maliit na boat. At sasabihin mo sa amin dito sa Senado, Senado ito, hindi to perya, para sabihin mo at kumbinsihin mo kami na hindi mo alam na tumatakas itong mga ito, hindi mo alam na may mali kayong ginagawa, hindi mo alam na involved kayo sa criminal activities. Alam ko man ay ang gawa namin pero huli na po. Kasi yung una talaga hindi ko alam. So the Sen entire Joel, time first na time bumabiyahe ka, hindi alam ko niya alam. na mali. Huli na po. Hindi, Sen Joel, napansin ko lang, first time na inamin ni Miss Sheila na at a certain point, alam niyang mali yung ginagawa nila. Kailan mo na-realize na alam mong mali yung ginagawa ninyo? Huli na po. Na Kailan? yung dating nasa dagat po ako. Saang part? Kasi mahaba yung dagat, mayroong 5 hours Yung na small malaki. boat Sakay ako sa malaki. sa malaking boat. Doon mo na-realize. Ayun nga, Sheila, sabi mo nga, nahihilo ka na doon Opo. sa dagat, di ba? Opo. Pero bakit mo kailangan gawin yun? Bilyonaryo yung kasama mo, may chopper, may... Kaya po, natanong ko sa kanya kung saan tayo talaga punta. Ang sabi niya sa akin, wag lang ako tanungin. Kaya nga, pero sabi mo ngayon, na-realize mo during that time na may mga maling ginawa. Kayo o sila. Ano yung na-realize mo? Kayo, kasama ka o sila lang? Ano po Israel? Hindi ko makuha. Sabi mo kasi kanina, nung nasa malaki kang bangka, Opo. na-realize mo na may mali sa ginagawa niyo. Siguro, yung duda ako. Ang siguro, mali na ang gawa. Kasi, tuturuan kita ng Tagalog, taga Bulacan ako okay, Pag siguro, ibig sabihin hindi ka sigurado. Opo. Okay? So, tatanungin kita ulit. Sabi mo kanina, naisip mo na may mali na ginagawa. baka, opo. Baka, hindi baka. Hindi sure. Oo, ang Opo. baka ay siguro Hindi sure. din. Oo, siguro po. So, which is which? Siguro.
Siguro po, may mani na kami. Siguro pa? Pagkatapos Oo. mong maranasan yung gano'n? Opo, kaya tanong ko nga siya kung saan talaga kami punta, tayo punta. Sabi niya, wag na ako tanungin. Basta, sama ka lang. Alam mo, Sheila, alam na alam mo, Sheila, na may kalokohan, may kriminalidad, kung bakit ganon, ba't aalis ng gabi? Ayaw mo pa nga sabihin sa amin dito kung sino yung mga tumulong sa inyo. Hindi ko po alam eh. Kaya nga, ako muna, pwede ako muna. Okay, sorry po. Pagka na lang tinanong kita tsaka Sorry po. kasagot. Okay? Sorry. Alam na alam mo yun, na may tumutulong sa inyo, maaaring hindi mo kilala, pero alam na alam mo. Kami ngayon dito sa committee, may mga kaalaman na impormasyon. Kaya gusto namin sabihin sa iyo, Sheila, na kailangan mong magsabi ng totoo dahil mahihirapan ka na makabangon pag ikaw ay nasakdal na at pag pinarusahan ka na, sabi ng mga matatanda sa Pilipinas, hindi ko kasi alam kung talagang tunay kang Pilipino, nasa huli ang pagsisisi. At minsan, pag huli na, wala ka nang magagawa. Binanggit mo kanina na yung pinupuntahan mong trabaho na embroidery sa Balintawak. Tama po ba yun? Yung una dating ko. Yung unang dating mo sa Balintawak. Yung Balintawak na embroidery, yung ba yung kumpanya ninyo na QW Embroidery? QJJ, yung una hindi QJJ, I mean. po. Opo, Yun na yun. opo, pero hindi yung pangalan. Hindi, ibang pangalan. Iba po. Pero nung lumipat ka from Balintawak, saan ka na nagpunta? Na embroidery? Nalipat kami sa... Sa Marilao ba? Hindi po, lipat kami sa... Valenzuela? Valenzuela po. Oo, katabi lang halos yun. Magkatabi lang. Balintawak, tsaka Valenzuela. Opo. During those times, saan ka nakatira, Sheila? Sa embroidery lang po ako palagi. So, dun mismo sa lugar. Dun ka lang nakatira. Kailan ka lumipat ng Marilao? Hindi ko matandaan kung ano taon. Siguro, may 10 taon na siguro. May 10 taon na sa Marilao. Opo, At dun sa Marilao, sa embroidery ka rin. Opo. Naninirahan. Opo. Yun yung QJJ embroidery pa Opo. rin. Okay? Natandaan mo, nung last hearing, sinabi ko sa'yo, Sheila, sa Marilao, dyan din yung warehouse ninyo. Mm. Tapos sabi mo, anong warehouse? Yung warehouse na yun, ang QJJ na ibinahagi sa atin ng authorities, and if we can show the picture, can we show the picture here? Hindi mo alam yun kasi nasa SALN ni Alice Go yun eh. Ayan, yung sa Marilao. Is that the one, yung Marilao? Yeah. So hindi mo alam yan? Yan yung Bulacan. Oo, Marilao. Opo. Diyan ka nakatira. Opo. So bakit mo sinasabing hindi mo alam yung lugar sa... Hindi mo iniisip na warehouse yun, yung ganung kalaki na embroidery ba yun? Parang... Opo, embroidery po. Mhm. And dito sa embroidery na ito, corporate secretary ka. Ayan. Corporate secretary ka, di ba? Alam mo yun. Opo. So alam mo. Opo. Na Pero corporate hindi ko alam kung ano yun. So as corporate Alam ko yun. secretary, Sheila, pirma ka rin ng pirma kasi marami kang pipirmahan dyan. Opo. Okay, so alam mo na pumipirma ka. Madam Chair, na let it be placed on record na alam niya na pumipirma siya as corporate secretary. Samantalang nung mga nakaraang hearing, wala siyang alam na pinipirmahan. Binanggit mo na hindi kayo close ni Alice, pero klarong-klarong close na close kayo kasi ikaw ang napili niya sa dami ng tao sa mundong ito. Ate, samahan mo ko, nalulungkot ako. At hindi ka magtatanong kahit anong paggawa ko sa iyo, papirma ko sa iyo, hindi ka magtatanong. Kaya close kayo, Sheila. Tama ba ako? Opo. O, tama ako, close up kayo. Kasi nung last time na tinanong ka ni Senator Grace po, ang sabi mo, hindi kayo close. Sorry po. Magkano ang sweldo mo sa kanya dito sa embroidery na ito? As top corporate secretary? Hindi ako kuha ng sahod. May kailangan ako, ginuha ko kay daddy. Okay, so hindi ka sumusweldo sa kanila. Hindi po. So hindi ka sumusweldo, pero lahat ng kailangan mo, ibinibigay. Opo. So ikaw ba alam mo ba kung ikaw ay may SSS, PhilHealth, Pag-ibig, Hindi po. etc. At ikaw ay corporate secretary, dapat alam mo itong information sheet, yung general information sheet. Hindi po. So hindi mo rin alam. Yema lang po. So hindi mo rin alam kung may SS ka, PhilHealth, Pag-ibig. Mamaya babanggitin ko kasi itong mga kumpanya, tinignan namin,
halos sa wala, no? Itong Baofu, nasa 6 billion ang mga gusaling na ipitayo, pero 25 lang, Madam Chair, yung empleyado nila. Ang Zunyuan naman, may mga villas, ilang buildings na maraming workstations, pero wala ni isang nadiniklara na empleyado. Sa SSS naman, I'm talking about all these companies related to the Go family, Madam Chair. Sa SSS naman, may nakadeklara 22 employees sa QJJ Farm. Ikaw bilang corporate secretary, alam mo ba na 22 lang ang inyong empleyado sa Hindi ko po alam. QJJ? Pero Hindi po. pirma ka ng pirma. May mga empleyado kayo na hindi nyo binibigyan ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. At sa batas ng Pilipinas, mapaparusahan kayo dito, no? Itong Baofu naman, mula sa initial na 25, naging isa na lamang yung empleyado doon sa SSS, Madam Chair. Doon po sa 17 na kumpanya, 3 lamang ang may nakadeklara na manggagawa. Tingnan naman natin yung Pag-ibig. Sa Pag-ibig, under the law, kailangan po meron ito. Sa 17 na kumpanya, 2 lamang ang may empleyado. 4 lang sa QJJ Farm. Mapalad ka, Sheila, kung kasama ka dito sa 4 na may Pag-ibig. At 19 dito naman sa Mighty Swine. Sa PhilHealth, last na po ito, sa PhilHealth, 12 ang kumpanya na hindi man lang nakarehistro sa PhilHealth. Kaya mismong corporate secretary right before us here in the Senate is saying she's not even aware whether or not she is registered sa PhilHealth. At meron pong 5 lamang na nakarehistro. Sa 5 na nakarehistro sa 12 sa lahat ng kumpanya po, 2 lang ang may empleyado, Madam Chair. 40 sa QJJ Farm at 24 sa Mighty Swine. So, mamaya tatanungin ko po DOJ, PAOK, PNP, NBI, CIDG kung ano yung mga nakikita nating kaso na isasampa dito, kaugnay po dito. At kung yung mga Pilipino kababayan natin ay parte nito, saan ba sila po pwedeng lumapit para masampahan pa ng kaso, additional cases, itong Go family. Iba't iba pang bilang ng empleyadong rehistrado, Madam Chair, at may tila baga parang may tambiolo lamang sina Alice Go para piliin sino lamang ang rirehistro sa PhilHealth, sino lamang rirehistro sa Pag-ibig, sino lamang sa SSS. Wala ba kayong ganon, Sheila, kung sino lang yung irirehistro nyo bilang corporate secretary dyan sa QJJ? Hindi ko po alam. May nakita ka bang empleyado ng QJJ na kasama mo bilang ikaw ay corporate secretary? Wala siguro, hindi ko nakita. So nagtatrabaho kang mag-isa sa sinasabi mong embroidery, ikaw lang mag-isa? May tao po doon. Ilan yung tao mo? Sa ngayon siguro mga 40 plus. 40 plus kayo. So yung 40 plus na yun, Madam Chair, ay hindi nakarehistro at hindi binabayaran o nirehistro sa PhilHealth at iba pang mga ahensya. Sheila, isa na lang no na gusto kong pagtuunan ng pansin para mapakita natin ngayon na talagang close kayo ni Alice. Kayo ay matagal nang magkasama. Mula, sabi mo, na-meet mo lang si Alice dito sa Pilipinas. Yun ba ay yung araw na pagdating mo dito sa Pilipinas noong 2001? Doon mo lang siya na-meet? Opo. Pagdating mo, na-meet mo na siya? Opo, sa bahay po. Sa bahay at tumira kayo sa isang bahay pagdating mo? Opo. 2001? Opo. Okay. So, since then, 2001, kailan kayo nagkahiwalay lamang? Sa bahay siya pero hindi siya palagi. Kasi pupunta siya sa farm, tapos bahay, balikan. Ito ay sa Banban din? Opo. Okay. So, magkasama kayo sa isang bahay pero hindi kayo laging magkasama. Opo. Tama? Opo. Okay. Doon. So, hanggang Yung ako. kailan nangyari yung ganung sitwasyon sa inyong buhay? Simula lating ako, ganun na po. Hanggang? Hanggang ngayon po. O hanggang ngayon? Ngayon halos hindi na siya uwi. Kaya nga, so talagang magkasama kayo palagi. Hindi. Hindi lang kayo magkasama Kita. palagi, I mean, pero pareho kayo ng bahay na tinitirahan. Ay, At- bahay niya po pero hindi siya uwi. Okay. Bihila lang siya uwi. Nung una, sabi mo nga, hindi kayo siguradong magkamag-anak kayo. Kailan mo na-realize na malapit ang inyong mga dugo? Ano po? Kailan mo na-realize na magkalapit kayo ni Yung ilalay.
Hindi kayo biological sister, di ba? Opo. So ano kayo talaga ni Alice Go? Kapatid po kami. Kapatid sa Sa tatay. tatay lang. Opo. Sa nanay hindi. Hindi po. Okay. Nung 2008 may nakita ako dito ng mga travel records. Kayo ba ni Alice laging lumalabas ng bansa magkasama? Paglabas ako mansa, halos siya ang kasama ko. Siya ang kasama mo. So ilang beses kayong lumabas ng bansa? Siguro may 10, 20 beses? Nakalating kami sa Singapore, Thailand. Since 2000. Kung matandaan mo, kailan kayo unang lumabas ng bansang dalawa ni Alice? Una pa lang sa Singapore ata. Mga anong taon kaya yon? Kahit na estimate mo lang. Matagal na, nasa 2000. Venezuela pa kami. Mga 2008, 2009. May mga Siguro po, 30 beses na kayong lumabas ni Alice sa ibang bansa. 2008? May 20 beses na kayong lumabas ni Alice sa Meron. ibang bansa. Meron na. po, meron. Mga 30. 30 beses? 30 times, oh. Wala siguro. Wala. Pero 20 meron. Wala. Kanina yun ang tanong ko, sabi mo yes. 20 beses, wala siguro. Mga ilang beses? 10 beses lang? Sige, please. Sen Sherwin. Based on the BI records, 10 flights. 10 flights. 10 times. Mga Oh, ganyan po. 10 times. Kasi Matandaan. iniisip ko kasi, Sheila, lumabas din ba kayo na using a private plane Ano ibig ng sabihin? bansa? Gumamit kayo ng pribadong eroplano, hindi commercial flight, pumunta sa Hindi ibang bansa. Hindi po. So lagi, ting lumalakad kayo ni Alice, laging commercial flight, Commercial puntang flight. ibang bansa. Yung dumaan sa Sa airport, Opo. commercial Opo. flight. Opo. So lagi, Mm-mm. hindi mo pa naranasan sa buhay mo, nakasama mo si Alice, na sumakay kayo ng pribadong eroplano, maliit na eroplano, hindi ka dumaan sa regular na airport, Ano po ibig sabihin? Sorry po. hindi ka gumamit ng pribadong eroplano, yung maliit lang na eroplano, hindi yung malaki, hindi PAL, hindi Singapore Airlines, nare-record ba? Malaki po palagi. Palagi. Opo. So hindi mo naranasan na kasama si Alice na maliit lang na eroplano, pribadong eroplano, walang masyadong customer, kayo lang. Wala po. Hindi. Okay, that's good. Sen Joel, if I may interject lang. Nalito ako, Sheila, dun sa isang sagot mo kay Sen Joel kanina lang. Nalito yata kami pareho ni Sen Sherwin kasi sabi mo kanina lamang magkapatid kayo sa tatay ni Alice. Pero naalala ko yung nakaraang hearing, ang sabi mo ay tita mo si Lin Wenyi na nanay ni Alice. Ang totoong magulang mo, pareho nasa China. Yun ang sinabi mo sa unang hearing. So ano ba talaga? Yung mga magulang mo ba ay nasa China? Tulad nung sinabi mo sa amin nung unang hearing? Or Sabi itong kasi- magkapatid kayo ni Alice sa Magkapatid kami tatay? kasi sabi ni Daddy, kapatid ko yun. Pero hindi Pero biological Opo, na kapatid. hindi So po, ang sa tatay lang totoo po. ay yung sinabi mo sa unang hearing na ang parehong magulang mo ay nasa China. Yung nanay ko, Nanay mo at tatay mo ay nasa China. Opo. Tama? Opo. Pareho. Nanay mo nasa China, tama. Tatay mo nasa China din. So, hindi kayo magkapatid sa tatay ni Alice, tama? Kapatid tatay Alice, hindi siya tunay na tatay. Ano po? Kung mga kapatid kami lalo ni Alice, pero yung tatay niya, yung tatay hindi tulay ng tatay ko, yung tatay niya. Tatay-tatayan. Tatay ni Alice, yung tunay na tatay ni Alice, tsaka yung tatay ko, hindi. Iba. Ano ba? Hindi po. So, tatay-tatayan mo yung daddy ni Alice. Opo. Sino naman yung tinatawag mong daddy? Ano po? Siya nga. So, yung tinatawag mong daddy ay totoong tatay ni Alice. Opo. Opo. Okay. So, yung sinasabi mong magkapatid kayo sa tatay ay biological father ni Alice pero tatay-tatayan mo. Opo. Yung tinatawag mong daddy. Opo. Okay. Sorry po. Yes, nakakalito po talaga. Sorry Hindi po. lang ito yung halos buong kwento mo. Sorry po. Alice, Salamat, Sen Joel. Thank you, Madam Chair. So, to be clarified again, kapatid mo si Alice sa tatay-tatayan mo. Hindi mo tunay na tatay yun. Opo. So, hindi kayo talaga magkapatid ni Alice, whether sa totoong nanay mo o sa totoong tatay mo. Mahirap ba sagutin yun, Sheila? Magulo na rin. Okay, ulitin ko. Sheila, may totoong
Huwag muna tayo dun sa mga tatay-tatayan, okay? Dun muna tayo sa totoo, biological tatay at biological nanay, okay? Si Alice, may tunay na tatay at tunay na nanay. Si Sheila, may tunay na nanay, may tunay na tatay. Ito ba sa apat na ito, walang pareho? Pareho kayong pareho Wala ni po. Alice na nanay, parehong tatay, wala? Wala po. So paano kayo naging magkapatid? Sabi ni Sinasabi. Daddy. Kasi Daddy ang tawag ko siya eh. Okay, Opo. thank you for clarifying. But hindi ka makakalusot dun sa, kahit na may ganyang layer kayo, hindi kayo makakalusot sa mga krimen na inyong ginawa, no? All these criminal activities. Gusto ko lang puntahan yung travels ninyo ni Alice, Sheila. Dito sa mga pinapakita, no? May nakita tayo since 2008, ikaw ay nagta-travel na kasama si Sheila. 2008, 2009 hanggang 2024, magkasama kayo ni Alice, no? Lagi kayong magkasama eh. Parehong airline, parehong airport, parehong lugar yung pinanggalingan ninyo at parehong lugar yung inyong nilapagan. Tanong ko, dito sa maraming lakad ninyo at alis ni Alice, sino pa yung nare-recall mo na kasama ninyo sa mga lakad at travels na ito? Like, siguro minsan kasama yung tauhan niya. Sino tong tauhan niya na ito? Si tauhan ni Alice. Kaya nga, sino siya? Hindi, may lalawa si Katali po. Katari? Si Katali. So, Secretary. assistant ko si Katali. Hindi mo siya kilala? Alam ko siya yung, Kilala kilala ko mo siya. siya? Oo, kilala ko Oh, siya. so, anong pangalan niya? Pwede hindi po ako mangit. Other than the secretary of... Sen Joel, if I may interject, please, bakit hindi mo masagot in hearing yung tanong ni Sen Joel kung sino yung dalawang sekretary? Pwede sulat ko na lang sa papel yung pangalan niya. Kung pwede naman, isulat mo na ngayon please yung pangalan ng dalawang sekretary para makita namin ni na Sen Joel at iba pang mga senador. Pakisulat mo na ngayon, Miss Sheila. Salamat. Pakituloy yung pagsagot sa mga tanong ni Sen Joel. bingo. You have the floor, Sen Joel. Bingo to. Salamat, Sheila. I appreciate. Nagbago ulit ang paningin ko sa'yo na nais mong makatulong at nais mong magkaroon ng malinis na konsensya. Ibig sabihin, Sen Joel, if I may interject, kaya mo, Miss Sheila, magsabi ng totoo. Kaya mo, Sen Joel. kaya mo, no? Other than these two, Secretary Sheila, may ilang ka pang kasama na hindi mo pa nabanggit sa committee na ito na paglabas nyo ng bansa, nakasabay ninyo sa aeroplano, kasabay ninyo umalis? Ayun. Wala po. Wala, okay. So sila lang. Opo. So the whole time since 2004, Isang beses lang po. isang beses lang to, no? But I mean, yun nga, since the time na lumalabas kayo ni Alice, ito lang yung time na may kasama kayong dalawa. Isang beses. Yung iba wala na. Kayong dalawa lang talaga. Opo. Minsan tatlo. O, tatlo, sino yung isa? Minsan si Wesley. Si Wesley. Okay. Si Cassie, hindi? Si Cassie one time sa Taiwan. Si, meron din. Oo. O, baka meron ka pang ibang naisip. Wala po. Politiko, wala? Kami lang po. Politiko, wala? Kami lang po talaga. Maaaring kasama mo, pero kasama ni Alice, pero hindi mo siya kilala at di mo lang tinanong? Wala. Wala naman po. Okay, dito na ako pupunta. Sa mga pinuntahan ninyo, example na lang natin itong dalawang pangalan na ito. Saan kayo pumunta nito? Sama sila? Sila? Thailand na ta? Thailand. Opo. 2024 na yan? Itong taon na? Last year ba? Last year pa. Thailand. Oo. Okay. Okay lang. Wala. So Thailand, most likely sure ka na Thailand? O
Thailand, okay. Thailand, okay. Dun sa Sen. Joel, if I may just interject, meron lang breaking news. We've just received word that Philippine authorities are now in physical custody of Alice Guo in Indonesia. At may update, speaking of yung real-time update na hinihingi sa BI, may information na she will be surrendered tomorrow sa Senate. So just para sa kabatiran ng... Thank you, Madam Chair, and let me take this opportunity to again congratulate our dear colleague, Senator Risa, this committee, this institution for taking the cudgels of ensuring that our people will be best served, Madam Chair. Balikan kita, Sheila, no? Dito sa pinuntahan nyo sa Thailand, anong ginawa nyo sa Thailand? Bakasyon ba? Negosyo? Bakasyon Pareho. po. Bakasyon po. Bakasyon lang. Sigurado kang walang negosyo, walang pinag-usapang negosyo, anong pwedeng... Wala po. Oh. Itong dalawa na ito ay walang negosyo ito na interest sa inyo? Wala po. Tauhan ng... Yeah. Po. Tauhan lang ni Alice po. Alice. Okay. So, yung punta nyo ng Thailand, bakasyon. Opo. Yung mga ibang lakad ninyo, bakasyon din ba yun? Opo. Lahat ng lakad nyo ba ni Alice ay bakasyon? Wala kayong pinuntahan ni isa, sa nare-recall mo, ni isa na pinuntahan na may kailangang gawin? Ikaw man o si Alice, nagagampan ng tungkulin na may kinalaman sa inyong negosyo? Wala po. Polo ano lang. Pasya lang po. Lahat pasyal, shopping, kain, Opo. Ganun lang. ikot. Ikot po. At anong average time na mga alis ninyo? 1 linggo, 3 araw, 5 araw? Siguro mga ganyan, ilan araw po. Ulit. Yung time lang, no? At magba-wind up na ako, Sheila. Maraming salamat sa sagot nyo. Wala kayong naka-meeting ni isa dun sa mga lakad ninyo sa ibang bansa? Naka-meeting? Maaaring Chinese national? Wala po. Wala kayong naka-meeting? O siguro hindi mo alam? Kasi minsan, siguro lumalabas siguro. Hindi naman siguro 24 hours kasama mo si Alice. Paglabas kami, halos kami makasama. Hindi pa kami Hindi kayo naghiwalay. naghiwalay. Opo. Sa banyo lang ang hiwalay. Opo, halos. So lahat magkasama kayo. Opo. Kaya alam mo na walang meeting na nangyayari. Pero siguro sa telepono may kinakausap si Alice. Ay, hindi ko alam po. So wala. Hindi mo alam. So posibilidad na may kinausap sa telepono. Hindi ko alam po. Di ba? Oo. Pero posibilidad na may kinausap Hindi ko ka sa alam. telepono. Kaya, posibilidad. May posibilidad. Siguro, gagayahin kita. Siguro, Hindi ko alam. may kinausap. Yung siguro hindi mo sure. Kaya siguro yung ko, no, gagamitin ko. So Madam Chair, maraming salamat po at marami tayong pagtatagping pieces of the puzzle at natutuwa po tayo na yung mga sakripisyo natin kahit na hindi pa rin tayo kumakain pa rin, Madam Chair, may pinupuntahan. Maraming salamat especially to our resource persons. Yung kanina pala, pinost ko kanina, no? Yung sa DOJ, PAOK, PNP, NBI, itong mga pinakita natin na non-registration of employees. Sana makita rin po natin ito at dagdag kaso po ito na po pwede nating i-file sa mga kinauukulan. Nang sa ganun, at the end of the day, hindi pa marisan ito ng ating mga kababayang Pilipino. Maraming salamat, Madam Chair. Maraming salamat din po, Sen. Joel, at sa lahat ng ating mga resource persons ngayong araw at lalong-lalo na sa mga kasama ko dito sa Senado. Unti-unti na pong nagkakaroon ng direksyon ang investigasyon sa kung paano si Alice Guo, also known as Guo Huaping, na laman ng lahat ng balita at social media ay nakatakas at naglaho parang bula. Sabi nga ni Sen. Joel, pieces of the puzzle. The institutional failings which contributed to this truly shameful and sad chapter are beginning to come to light. Ang sensitibong unit ng Bureau of Immigration, hinahayaang pamunuan ng taong may kasaysayan ng korupsyon at dati nang tinanggal dahil sa Pastillas scam. Pastillas Part 2 ba ito? Kaya nakatakas sina Alice? Jumbo Pastillas na siguro ito, ano? Sa testimonya ng kaap, parang napakadaling makaalis ng bansa gamit ang peking pangalan basta afford ang private jet. Ang ibang intelligence agencies natin, tila nakaabang pa sa Senado para sa intelligence. At kahit sinibak na sa pwesto si Mayor Guo,
lumalabas na may iba namang mayor na maaaring gumagamit ng posisyon para tulungan siyang magtago at tumakas. We now have clear links pointing to the potential involvement of Suwal Mayor Dong Kalugay. Mayor Guo, nagsinungaling kayo sa mukha ng lahat ng Pilipino, pero tapos na ang panloloko nyo. You tried to flee. You failed. Haharapin ninyo ang lahat ng sala nyo dito sa Pilipinas. As I mentioned earlier, we received word that our authorities are now in custody of Alice Guo in Indonesia and she will be surrendered to the Senate tomorrow. Sheila, sana matuto ka sa nangyari kay Alice. There may be time for you yet. May panahon pa, siguro, para sa iyo. At yung sinimulan mo kaninang pagsasabi ng totoo, harinawa ituloy mo yan. Yung sinabi mo kaninang mali, tas naging siguro, wag nyo nang ilitin yan. Ulitin mo na lang yung sinabi mong totoo tungkol sa mga sekretary ni Alice. Gusto sana naming maawa sa'yo, pero naghahalo rin yung naiinis kapag hindi ka nagsasabi ng totoo. Pero kaya naming kalimutin yan. Basta ituloy mo yung pagsasabi ng totoo. At humingi ka ng payo sa iyong mga abogado para rin maiwasan mo yung 600 hanggang 1,200 years na posibleng sentensya. Aasahan naman natin ang pagdalo ni na Guo Huaping, Cassandra Leong at Mayor Dong Kalugay sa susunod na pagdinig. In the meantime, mag-isip-isip na po kayo. At sa lahat ng tumulong at patuloy na tumutulong sa mga puganteng iwasan ng batas, mapa Luzon man hanggang Mindanao, mananagot kayo. At titiyakin namin na pagtibayin ng batas para di na kayo makaulit. So nang may maraming pasasalamat sa lahat ng mga resource persons natin ngayong araw at sa mga kasama kong mga senador, this hearing is suspended. Ngayon ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.